Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1301. Anino ng Imperial Wind Dragon. Lumipad sa hangin si Yezuan at ibinaba ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isang apoy na dragon ang umungal at inatake ang Elder ng Scorpion. How dare you attack me when you're only in the 8th level of the Fulfillment Realm? How dare you? Ang Elder ng Alakdan ay sumipa muli sa lupa at lumipad sa hangin. Pagkatapos, sinuntok niya ang kanyang kanang kamao at nabasag ang apoy na dragon. Ang lakas ng katawan, gaya ng inaasahan ng isang eksperto sa Fragmentation Realm. Nanlamig ang ekspresyon ni Yezuan. Ang isang eksperto sa Fragmentation Realm ay maaari lamang gumamit ng 100% ng kanilang lakas sa lupa, ngunit maaari lamang nilang gamitin ang 80% ng kanilang lakas sa hangin. Ang 20% na pagkakaibang ito ay nagbigay kay Yezuan ng kumpiyansa na patayin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Yezuan na lumalaban ngayon. Sword Storm, Wild Python Sweep. Ang target ng dalawang galaw na ito ay ang Elder ng Alakdan. Maayos ang Wild Python Sweep dahil ang Old Tree ay nasa ika-8 antas lamang ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, ang Megatron ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Ito ay mas malakas kaysa sa Wild Python Sweep. Scorpion Shadow Whip. Inipon ng Elder ng Scorpion ang kanyang True Chi at Manifestation Power para palakihin ang kanyang buntot ng Scorpion. Pagkatapos, ilang beses niya itong inindayog para mabali ang matutulis na sanga. Gayunpaman, pinalibutan na siya ng Sword Storm. Ang Sword Storm ay kasing lakas ng divine power ng isang Fragmentation Realm expert. Matapos mapalibutan ang Elder ng Scorpion, lumikha siya ng isang higanteng anino ng Alakdan upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ito ay nasira halos kaagad. Sisingilan, nagdilim ang ekspresyon ng matandang Alakdan. Naghagis siya ng suntok at nagbukas ng madugong landas sa Sword Storm. Gayunpaman, nasugatan siya dahil dito. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Paano kung ang Elder ng Scorpion ay nasa Fragmentation Realm? Magdudugo pa siya sa dalawang galaw niya. Ituloy, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang Old Tree at Megatron ay nagpatuloy sa pag-atake. Ang dalawang talisman skill na ito ay hindi isang beses na paggamit. Kinokontrol nila ang oras at tumagal ng halos 10 segundo. 10 segundo ay sapat na upang patayin ang ekspertong ito sa Void Breaking Realm. Siyempre, iyon ay kung ang Elder ng Scorpion ay hindi lumabas sa Divine Wood Prison. Gusto mong umalis, manatili ka, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Dati, dahil hinahabol niya si Nolan Bing, nilagyan niya ito ng Death Pursuit Order. Ngayong si Nolan Bing ay nasa ilalim ng Evil God Altar, hanggat nawasak niya ang Evil God Altar, ito na ang oras ng kamatayan ni Nolan Bing. Sa makatuwid, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Yezuan ang pagtatago. Death Warrant. Kaagad na nag-iwan ng Fatal Mark si Yezuan sa Elder ng Scorpion. Dahil dito, mas naging malakas ang Blade Storm at Berserk Serpent. Higit sa lahat, nagkaroon pa rin ng pagkakataon si Yezuan na makalapit sa Scorpion Man Elder, at iyon ang Eye of Assassination. Dapat kong iligtas itong Eye of Assassination para sa isang kritikal na sandali. Kailangan ko siyang patayin sa isang welga. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayong mayroon na siyang Blade Storm at Berserk Python Sweep, kailangan muna niyang maubos ang mga ito. Bastard, kunin mo ito. Habang umiiwas ang Elder ng Scorpion, hindi niya nakalimutang atakihin si Yezuan. Ito ay isang nakakawasak na misteryo. Ghostly Frost Claw. Isang dambuhalang asul na palad ang tumakip sa kalangitan habang ito ay bumagsak patungo kay Yezuan. Gayunpaman, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Ding! Matagumpay na nakupya ang Ghostly Frost Claw. Nang tumunog ang system notification, agad na ipinalibot ni Yezuan ang tunay na chi sa kanyang katawan at bumagsak ng buong lakas. Ghostly Frost Claw. Nagsalpukan ang dalawang malalaking asul na palad, na lumikha ng 1,000 patong ng shockwaves na nagyelo sa nakapalibot na mga baging at sanga. Ang pag-atake na ito ay isang mapangwasak na misteryo.
Bagamat si Yezuan ay may growth type na Peerless Flame Dragon Slash, siya ay nasa ikawalong antas lamang ng Fulfillment Realm. Sa makatuwid, ang pag-atake ay maaari lamang ituring na isang high-grade Fulfillment Realm Mystic. Ang kapangyarihan nito ay mas mahina pa kaysa sa Ghostly Frost Claw. Ano, alam din ng batang ito. Nagulat ang matanda sa alakdan. Ang pag-ataking ito ang kanyang pinakahuling hakbang, at inabot siya ng 10 taon upang makabisado ito. Paano malalaman din ito ni Yezuan? Sa kabutihang palad, siya pa rin ang nangibabaw sa sagupaan na ito. Ang Ghostly Frost Claw ni Yezuan ay natalo. Anak, wala ka pang karanasan para kalabanan ako. Bagamat hindi alam ng Elder ng Scorpion kung bakit alam din ni Yezuan ang nakakawasak na misteryong ito, agad siyang natuwa nang makita niyang walang intensyon si Yezuan na umiwas. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh! Biglang nawala si Yezuan nang walang bakas. Oo, nawala siya sa harap mismo ng matanda ng alakdan. Kahit na ang Elder ng Scorpion ay hindi alam kung paano nawala si Yezuan. Ano, saan siya nagpunta? Nagulat ang matanda sa alakdan. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang multo na Frost Claw na papalapit sa kanya. Bang! Ang matanda ng alakdan ay hindi nakapag-react sa oras at nataman. Ang kanyang buong katawan ay agad na natatakpan ng mga kristal ng yelo, at siya ay nagmukhang isang bangkay ng yelo. Imposible ito. Ang matanda sa alakdan ay hindi namatay. Gulat na tinitigan niya si Yezuan. Hindi niya maintindihan kung paano natatawid ni Yezuan ang distansya at tahimik na atakihin siya mula sa likuran. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip. Tanggapin ang binyag ni Bladestorm. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at ang kanyang mga labi ay pumulupot. Sa pagkakataong ito, buhay pa ang Elder ng alakdan. Whoosh! 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 Una, ang Bladestorm ay tumawid. Pagkatapos, hindi mabilang na mga baging ang tumusok sa kanya. Pagkatapos ng serye ng malulutong na tunog, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang system notification. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang notification ng system ay parang huling salita ng Elder ng alakdan. Siyempre, natalo ang Elder ng alakdan dahil minsan na niyang ginamit ang nakakawasak na mystic. Ang makamulto na Frost Claw ay isang pag-atake ng katangian ng yelo at nagkaroon ng epekto ng pagyayelo. Na-freeze ang Elder ng Scorpion mula ulo hanggang paa, kaya naman tinamaan siya ng Bladestorm at ng sawa. Nang lumampas ang Bladestorm, mabilis na inalis ni Yezuan ang katawan ng matanda na may kapangyarihan ng 10,000 mammoth. Maraming bagay sa loob. Mayroon talagang 100,000 kristal ng pananampalataya, at hindi sila maliit. Sapat na ang mga ito para linangin ni Luo hanggang sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, si Yezuan ay walang oras upang suriing mabuti. Sa oras na ito, ang iba pang 3 matatanda ay sumipot sa isang malaking butas at nagmadaling pumasok. Nagkataong nakita nila ang katawan ng Elder ng Scorpion na inilalayo ni Yezuan. Paano ito posible? Patay na si Protector X Yangmeng. Namatay siya sa kamay ng isang ika-8 antas ng Fulfillment Realm na tao. Pumunta ka, ipaghiganti ang tagapagtanggol na si X Yangmeng. Agad na. Sumugod ang 3 Fragmentation Realm Protector ng Thuluism Cult. Sa pagkamatay ng Scorpion Man Elder, muling tumaas ng 50% ang Fist of Slaughter. Ang lakas ni Yezuan ay 2.5 beses na mas mataas kaysa noong ginamit niya ang pista ng pagkatay. Gayunpaman, hindi siya kumpiyansa na makakalaban niya ang 3 Fragmentation Realm Elite ng sabay. Ferrana, Kabanata 1302, pagkatapos niya, hindi pa kakawala ng 3 eksperto sa Fragmentation Realm si Yezuan. Nagsisprint sila sa lupa at naabutan siya sa isang kisap mata. Tulad ng inaasahan, hindi ko siya malalampasan. Mapait na tumawa si Yezuan habang diretsyong bumasag sa kawalan at pumasok. Tigilan mo siya, sigaw ng isa sa kanila pero napakabagal pa rin ng isang hakbang. Nakasara na ang Eye of the Void. Halos magsuka ng dugo silang 3 nang makitang nawala ang aura ni Yezuan. Isang eksperto sa Fragmentation Realm ang pinatay ng isang eksperto sa 8th Stage Fulfillment Realm, si Yezuan. Nakatingin talaga silang 3 habang tumatakbo si Yezuan. Ito ay isang ganap na kahihiyan.
Hanapin mo siya, kailangan natin siyang mahanap. Agad na kumalat ang tatlo at tumakbo palabas ng Evil God's altar. Naniniwala sila na malapit lang si Yezuan. Sa katunayan, malapit pa rin si Yezuan, ngunit nakarating na siya sa kabilang panig ng Evil God's altar. Gusto ni Yezuan na dagdagan ang kanyang lakas habang aktibo pa ang pista ng pagkatay. Ang pagkamatay ng elder na alakdan ay nagpalaki sa oras ng pagtatayo ng Evil God's altar ng kalahating araw. Idinagdag ang Evil God's apostles na namatay kanina, ang oras ng pagtatayo ng Evil God's altar ay umabot na sa 2 araw. Kailangang malaman ng isa na ang oras ng pagtatayo ng Evil God's altar ay 1 araw at 3 oras lamang nang tanggapin niya ang random na misyon. Kahit na ang oras ng pagtatayo ng Evil God's altar ay tumaas, 1 oras na ang lumipas. Nang maisip niya ito, muling pumasok si Yezuan sa Evil God's altar at sinimula ng isang galit na pagpatay. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, maaari niyang agad na mapatay ang isang 9th stage fulfillment realm Evil God's apostle kahit na hindi siya naglunsad ng sneak attack. Sa isang kisap mata, mahigit 12 ng Evil God's apostles ang namatay sa kanyang mga kamay, kabilang ang 3 9th stage fulfillment realm apostles. Pam-attack na naman ang Fist of Slaughter's buff. Gayunpaman, ang kaguluhan ngayon ay nakakuha ng atensyon ng lalaking nakaitim na nakasuot sa gitna. What a bunch of trash! Wala ka man lang magawang tama. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay nagpakawala ng mahinang sigaw at direktang sumugod kay Yezuan. Sa wakas nakagawa ka na. Sa Eye of Revelation, nakita ni Yezuan ang pinaghihinalaang eksperto sa 2nd stage fragmentation realm na umaakyat sa kanya. Ang kanyang bilis ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa sa kanyang sarili. Pumunta ka, muli na namang sinira ni Yezuan ang kawalan at pumasok. Hua! Ang void door ay nagsara, at ang lalaking nakaitim na damit ay hindi nakuha. Ngunit sa sumunod na sandali, muli siyang nakarinig ng paggalaw. Haha, saluhin mo ako kung may lakas ka ng loob. Ang mayabang na boses ni Yezuan ay nahulog sa tainga ng lalaking nakasuot ng itim, na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng huli. Kahit siya ay hindi makita kung paano umalis si Yezuan. How dare you disturb my Thuluism society? You deserve to die. Muling sumugod palabas ang lalaking nakasuot ng itim. Gayunpaman, bago siya dumating, nakapatay na si Yezuan ng ilang tao. Pagkatapos, sinira niya ang kawalan at nakarating sa isa pang sulok. Ang lalaking nakasuot ng itim sa ikalawang antas ng Fragmentation Realm ay talagang nilalaro ni Yezuan na parang tanga, isang ikawalong antas lamang ng Fulfillment Realm na Martial Practitioner. Kayong tatlong basura, bumalik ka. Galit na sigaw ng lalaking nakasuot ng itim. Nakakabingi ang boses niya habang kumalat ito sa di kalayuan. Ang tatlong tagapagtanggol sa unang antas ng Fragmentation Realm ay hinahanap pa rin si Yezuan. Nang marinig nila ito, mabilis silang tumalikod at bumalik. Kasabay nito, narinig ito ni Yezuan, na nasa kabilang sulok ng Thuluism God altar, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kung ang tatlong tagapagtanggol na ito sa unang antas ng Fragmentation Realm ay bumalik, hindi na niya magagawang pumatay ng mga Thuluism God apostles. Flame Dragon's Fearless Slash, Frost Ghost Claw, pinatay ni Yezuan ang ilan pang Thuluism God apostles. Pagkatapos, muli niyang sinira ang kawalan. This time, aalis na siya. Hindi nagtagal, bumalik ang tatlong eksperto sa Fragmentation Realm, ngunit nakaalis na si Yezuan. Si Xi Yangmeng ay patay na. Diretsyong tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Oo, nag-iba ang ekspresyon ng tatlong tagapagtanggol habang tumatango sila at sabay na sumagot. Basura, talagang basura. Talagang pinatay siya ng isang ikawalong antas ng Fulfillment Realm na tao. Basura, ang nakaitim na nakadamit na matanda ay hindi maiwasang magmura sa galit. Gayunpaman, napabayan niya ang isang punto. Siya ay nasa ikalawang antas ng Fragmentation Realm, ngunit hindi ba't nabigo rin siyang makuha si Yezuan. Angkop din sa kanya ang salitang basura. Lahat, magtipon sa Thuluism God statue. Patuloy na sumigaw ang nakaitim na matanda. Hindi nagtagal, mabilis na nagtipon ang 300 Thuluism God apostles. Lahat, tapusin muna ang Thuluism God statue. Kapag bumaba ang Thuluism God's will, siguradong hindi makakatakas sa kamatayan ang mga manggugulo na iyon. Utos agad ng nakaitim na matanda.
Oo, sabay-sabay na tugon ng lahat. Sa orihinal, kaliwat kanan ang kanilang ginagawa ang Thuluism God altar habang pinanday ang Thuluism God statue. Ngayon, ang pagtitipon ng lahat upang mabuo ang Thuluism God statue ay mas mabilis kaysa sa itim na nakadamit na elder na ginagawa ito ng mag-isa. Sa oras na ito, nakita ni Yezuan, na nasa labas ng Thuluism God altar, ang eksenang ito. Nagsisimula na silang pekain ang Thuluism God statue. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Yezuan. Sa dinami-dami ng mga taong nagtitipon, hindi na niya kayang pumatay. Bukod dito, ngayong nawala na ang epekto ng pista ng pagkatay, hindi siya nang ahas na umatake kahit nabigyan siya ng lakas ng loob. Young Master, ang Thuluism God statue na iyon ay gawa sa faith crystals. Sa oras na ito, biglang pinaalalahanan siya ni Luoluo, na nasa tabi ni Yezuan. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yezuan. Ngayon lang, nakatutok siya sa pagpatay ng mga tao at napabayan ang puntong ito. Mabilis niyang winalis ang Thuluism God statue gamit ang Eye of Revelation at nalaman niyang ito talaga ang sinabi ni Luoluo. Ganap itong gawa sa faith crystals. Bakit faith crystals ang gamit nila? Tanong ni Yezuan. Ang kalooban ng Diyos na Thuluism ay napakalakas, kadalasang hindi ito kayang tiisin ng mga tao, ngunit kaya nitong mga faith crystal. Inaasahan ko na una nilang pinanday ang Thuluism God statue at pagkatapos ay ginamit ito upang dalhin ang Thuluism God's will. Gayunpaman, ito ay kalahating aktibo lamang na estado. Sa pamamagitan lamang ng pag-aalay ng mga handog sa ilalim ng Thuluism God altar ay ganap na maisaaktibo ang Thuluism God statue at magdala ng higit pa sa kalooban ng Thuluism God, paliwanag ni Luoluo. Ang nilalamang ito ay lampas na sa pangunawa ni Yezuan, ngunit hindi na kailangang malaman ni Yezuan. Ang alam lang niya ay kapag natapos ang Thuluism God statue na ito, siya ay malalagay sa alanganin. Kung ganoon, dapat unahin nating sirain itong Thuluism God statue. Kumislap ang mga mata ni Yezuan habang nakatingin sa malayo. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakalaki ng Thuluism God altar. Ito ay dahil ang Thuluism God statue na ito ay maihahambing sa isang skyscraper. Kung ang Thuluism God altar ay napakaliit, hindi na matutuloy ang seremonya ng paghahain. Kaya naman, kailangang mas malaki ang Thuluism God altar. Young Master, maaari mo munang sirain ang altar na ito. Bibilhin ka nito ng ilang oras. At saka, dapat maraming handog sa ilalim nito, para mailigtas natin sila, mungkahi ni Luoluo. Bahagyang tumanggo si Yezuan nang marinig niya ito. Nasa ilalim ng altar ang Zuan Ming Duo Demons. Itinuring ni Yezuan na sila ay nahuli ng Thuluism Society at ginamit bilang mga handog. Gayunpaman, binago na ng Death Pursuit Order ni Yezuan ang target nito, kaya hindi na niya maramdaman ang eksaktong lokasyon ni Nolan Bing. Bukod dito, ang Death Pursuit Order ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang araw. Ang Zuan Ming Duo Demons ay wala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sirain muna ang Thuluism God altar. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso at muling umatake. Kabanata 1303, Wei Zhenchen, sabay atake. Tumalon si Yezuan sa Evil God's altar at sinabi kay Wei Zhenchen. Para naman sa Old Tree at Luoluo, sila ay nagtatanim sa lugar ng pagtatanim. Kung muli silang makalusot, magkakaroon si Yezuan ng kakayahang lumaban sa isang Fragmentation Realm Elite. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Flame Dragon's Fearless Slash. Inihagis ni Yezuan ang kanyang espada sa lupa, at isang apoy na dragon ang lumipad patungo sa Evil God's altar. Ang Evil God's altar ay itinayo gamit ang isang espesyal na pamamaraan, at ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay napakahusay. Ang pag-atake ni Luoluo ngayon ay nag-iwan lamang ng ilang bitik. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ni Yezuan ay mas malakas kaysa kay Luoluo. Bitik. Ang Evil God's altar ay nagkapira-piraso. Pagkatapos, lumundag si Wei Zhenchen at kinain ang mga basag na piraso ng metal. Wei Zhenchen, sayo lahat ito. Sigaw ni Yezuan. Bagamat nakapasok na si Wei Zhenchen sa ikasyam na antas ng Fulfillment Realm, hindi pa niya naabot ang rurok ng ikasyam na antas. Bukod dito, nang kainin ni Wei Zhenchen ang mga metal ores, ganoon din ang ginawa ni Yezuan.
Ang kaguluhan dito ay natural na nakakuha ng atensyon ng grupo sa gitna ng Evil God's altar. Lumabas na naman siya. Kayong tatlo, hulihin niyo siya. Malamig na bumantong hininga ang nakaitim na matanda. Oo, ang tatlong elite ng Fragmentation Realm ay tumango at sabay na sumugod palabas. Sa kasalukuyang kaharian ni Yesuan, hindi niya kayang labanan ang isang elite ng Fragmentation Realm ng mag-isa, pati na ang tatlo. Eye of the Void. Nang makita silang tatlo na paparating, agad na sinira ni Yesuan ang kawalan at pumunta sa kabilang panig. Ituloy, Dagandong. Ang isa pang Dagandong ay nagmula sa kabilang panig. Nagkatinginan ng tatlong Fragmentation Realm Elite. Pagkatapos, nanatili ang isa sa kanila, at ang dalawa pa ay tumalikod at nagmamadaling bumalik. Humiwalay ha. Sinulyapan sila ni Yesuan, at bahagyang kumulubot ang mga sulok ng kanyang bibig. Nang sumugod silang dalawa, muli niyang sinira ang kawalan at pumunta sa kabilang panig. Sa pagkakataong ito, muli silang naghiwalay, at ang isa sa kanila ay sumugod kay Yesuan. Kumislap ang mga mata ni Yesuan habang ginagamit niya ang Eyes of the Void para tumungo sa ikaapat na direksyon. Sa orihinal, ang Thulwism Society ay may apat na tagapagtanggol na maaaring bantayan ang apat na direksyon. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Xi Yangmang, lumitaw ang isang puwang sa Thulwism altar. Buti na lang at may elder pa sa Heretical God altar. Brat, huwag kang umalis kung may lakas ka ng loob. Sigaw ng elder na nakasuot ng itim. Idiot, huwag mo akong habulin kung may lakas ka ng loob. Inilibot ni Yesuan ang kanyang mga mata sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng ilang laslas, tahimik siyang umalis. Sa pagkakataong ito, dumating siya sa Evil God's altar. Mata ng pananaw. Nang magsara ang Void Gate, nagmamadaling sinilip ni Yesuan ang paligid gamit ang kanyang Eye of Revelation. Natuklasan niya na hindi gumagalaw ang tatlong Guardian at Elder. Mukhang binabantayan nila ang gate. Masyadong walang muwang. Napangiti si Yesuan at sinabi kay Wei Zhenchen sa kanyang isipan, "Munting tiyan, mag-ingay sa labas." Naintindihan naman agad ni Wei Zhenchen. Sa pagkakataong ito, gagamit si Yesuan ng diversion tactic. Hindi nagtagal, umalis si Wei Zhenchen sa altar at gumawa ng malakas na ingay sa labas. Ang Thulwism Society Guardian sa timog ay sumimangot at nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, nilapitan ni Yesuan ang Evil God's altar mula sa langit nang siya ay umalis. Idiot, hindi napigilan ni Yesuan na matawa. Tapos, bigla siyang bumaba. Ghostly Frost Hand, isang malaking palad ang bumagsak. Ay hindi, ang Thulwism Society Elder sa silangan ay mukhang madilim at mabilis na tumalikod. Gayunpaman, siya ay medyo huli na. Bang! Bahagyang nalihis ang pag-atake ng Ghostly Frost Hand ng Thulwism Society Elder. Gayunpaman, ang natitirang kapangyarihan ay tumama pa rin sa estatwa ng Thulwism God. Bitik, nadurog ang kaliwang kuko ng estatwa ng Thulwism God. Lalong naging mahirap ang misyon ng Thulwism Apostle. Damn it! Galit na sumigaw ang Thulwism Society Elder at sinuntok si Yesuan. Whoosh! Gayunpaman, bago ito, siniran ni Yesuan ang kawalan at muling umalis. Ang malaking anino ng kamao na ito ay sumalpok sa walang laman na hangin. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang plano ni Yesuan dahil nag-iwan siya ng Void Tracker malapit sa gitna. Sa oras na ito, dumaan siya sa walang laman na mata at nakarating sa silangang bahagi kung saan binabantayan ng Thulwism Society Elder. Kotcha! 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 Ang malulutong na tunog ay nagpangit ng ngipin sa Thulwism Society Elder sa gitna. Kahihiyan! Anong kahihiyan? Ang isang eksperto sa Second Stage Fragmentation Realm ay talagang nilalaro ni Yesuan, isang tao sa 8th Stage Fulfillment Realm. Nasaan ang mukha niya? Anak, tiyak na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nang matapos magsalita ang nakaitim na nakasuot na Elder na ito, bigla siyang naglabas ng isang bagay mula sa kanyang universe ring at itinapon ito sa langit. Itinuon ni Yesuan na may Eye of Revelation ang kanyang mga mata at nalaman na isa itong communication puppet. Hindi maganda, kailangan kong barilin ito. Kung hindi, kung darating ang isa pang Fragmentation Realm Guardian, halos imposible ang aking random na misyon. Nagdilim ang ekspresyon ni Yesuan at umatake siya na parang kidlat. Whoosh! Anak, huwag mo akong tretuhin na parang wala ako.
Nang umatake si Yezuan, biglang umalangaw ang boses ng nakaitim na elder. Siya ay sumuntok at direktang tumama sa dibdib ni Yezuan. Hindi maganda, tumakbo ka. Agad na nagdesisyon si Yezuan na buksan ang walang laman na mata at tumalikod para pumasok. Gayunpaman, ang pag-atake ng nakaitim na matanda ay masyadong mabilis at direktang tumagos sa kanyang dibdib. Hindi ka pa rin patay. Malamig na umungol sa kanyang puso ang nakaitim na nakasuot na matanda. Matagal na siyang ginugulo ng tanggang taong ito at sa wakas ay pinatay niya. Nabawi niya ang ilan sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang mahalagang punto ni Yezuan ay hindi ang puso. Whoosh! Ang walang laman na mata ay biglang pumikit, at isang dagandong ang nagmula sa likod ng nakaitim na nakasuot na matanda. Ano? Lumingon ang matanda na nakasuot ng itim na damit at nakitang biglang nabasag ang katawan ng estatwa ng Thulwism God. Haha, ang tanga mo! Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura ng malakas. Kasabay nito ang mabilis na paggaling ng sugat sa kanyang dibdib. Nagulat ang matanda na nakasuot ng itim na damit. Ang puso ni Yezuan ay tumagos, kaya bakit hindi pa rin siya patay? Bakit? Ngayon lang, si Yezuan ay isang hakbang na mas mabagal para i-shoot down ang communication puppet. Ang nakaitim na nakasuot na elder ay nagkataon na gustong gamitin ang communication puppet para akitin si Yezuan sa isang bitag. Pagkatapos, nahulog nga si Yezuan sa bitag ng kabilang partido. Gayunpaman, naglalaro ng husto si Yezuan dahil tiyak na hindi alam ng nakaitim na elder ang kanyang sikreto. Nang gumuho ang estatwa ng Thulwism God na nabuo ng Faith Crystal, kumislap ang mga mata ni Yezuan nang bigla niyang natuklasan ang isang pasukan na patungo sa ilalim ng lupa. Dati nang hiniling ni Yezuan kay Wei Zhenchen na tingnan, ngunit mayroong isang hanay sa ilalim ng Thulwism God altar, kaya ang mga handog na sakripisyo ay hindi mailabas. Ngayon, ang pasukan ay lumitaw. Palawakin ko itong pasukan. Biglang naglabas si Yezuan ng dalawang sinag ng liwanag at pagkatapos ay nahati sa dalawa. Dual Dragon Sword Bell. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Dual Dragon Roar of Ice and Fire. Ang Dual Dragon Sword Bell ay nagkataong natakpan ang pasukan. Weng! Dagandong. Ang pag-atake ng sound wave na ito ay parang pala na nagbukas ng pasukan. Isang beses pa. Kabanata 1304. Boss! Ang pasukan ay sapilitang pinalawak sa 2 beses sa orihinal na laki nito. Fair na, si Yezuan ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling pinunit ang kawalan para umalis. Pagkatapos, galit na dumating ang nakaitim na matanda. Guard, bantayan mo itong pasukan. Patayin ang sinumang maglakas loob na lumabas. Agad na sinabi ng nakaitim na matanda sa 2 protector ng Fragmentation Realm na kara-rating lang. Oo. Agad namang tumanggo ang dalawa. Para sa pangatlong tao, gumala siya at hinanap ang lokasyon ni Yezuan. Sa oras na ito, muling dumating si Yezuan sa labas ng Evil God altar at tumakas sa kadiliman. Sinulyapan niya ang panel at nalaman na ang rate ng pagkumpleto ng misyon ay talagang 70%. Nagbigay ito sa kanya ng takot. Naaalala ko na ang mission completion rate ko ay 30% lang dati. Pagkatapos gumuho ang Evil God statue, umabot talaga ito sa 80%. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Tinansya niya na ang rate ng pagkumpleto ng misyon ng Evil God altar na ito ay maaaring umabot sa 150%. 100 sa kanila ang magiging Evil God altar, at ang 50 pa ay ang Evil God statue. Kung makumplito ko ba ang 150%, doble ba ang gantimpala? Biglang nag-isip si Yezuan. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap. Kung tutuusin, 80% lang siya. Kung makumplito niya ang 100% ay problema pa rin. Whatever, continue dismantling. Hindi nagsalita si Yezuan at sumugod muli sa Evil God altar. Dagandong, nagpatuloy ang mga tunog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumilos ang mga tao ng Thulwism Society. Huwag pansinin ang taong ito, bantayan mo ang pasukan. Sabi ng nakaitim na nakasuot na elder at pinanood lang ni Yezuan ang pagbuwag sa Evil God altar. Nagawa lang nila ang Evil God altar 5 araw na ang nakakaraan, ngunit kung ang mga sakripisyo sa ibaba ay tumakas, kakailanganin nilang makuha ang mga ito nang hindi bababa sa 1 buwan.
Pagkaraan ng ilang sandali, darating ang mga protector at matatanda ng Evil God Society sa malapit. Sa oras na iyon, hindi makakatakas si Yezuan. Sa malayo, ang mga taong ito mula sa Thuism Society ay talagang pinili na bantayan at hindi ako hulihin. How strange. Medyo nagulat si Yezuan. Gayunpaman, mabuti na ang mga Zuanming Duo Demons ay nasa ibaba din, kaya mabuti na ang Evil God Society ay nagbabantay. Bago siya umalis, iniskan niya ang lugar gamit ang Eye of Revelation at natuklasan na mayroong hindi bababa sa 5,000 mga handog. Bukod dito, lahat sila ay nasa ikapitong antas ng Fulfillment Realm sa pinakamababa. Ang napakalaking batch ng mga handog ay higit na mahalaga kaysa sa Evil God Altar. Sa ganitong paraan, makikinabang dito si Yezuan. Rate ng pagkumpleto ng misyon, 85%. 70% ang rate ng pagkumpleto ng misyon. Rate ng pagkumpleto ng misyon, 75%. Sunod-sunod na umalangaw sa mga tainga ni Yezuan ang mga notification ng system. Gayunpaman, bukod sa eksperto sa Shattered Realm na humahabol kay Yezuan, walang ibang dumating. Rate ng pagkumpleto ng misyon, 100%. Sa wakas, ang rate ng pagkumpleto ng random mission na ito ay umabot sa 100%. Ding! Ang random na mission completion rate ay umabot na sa 100%. Maaaring piliin ng host na ibigay kaagad ang mission o ipagpatuloy ang pagkumpleto nito. Nang marinig ito, kumislap ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang random mission sa pagkakataong ito ay tulad ng inaasahan niya. Kapag umabot na sa 100% ang rate ng pagkumpleto ng misyon, maaari niyang piliing ipasok ang misyon. Ang pinakamataas na rate ng pagkumpleto ay dapat na 150%. Ang ganitong gantimpala ay tiyak na mas mataas sa 100%. Kahit anong mangyari, wala silang magagawa sa akin ngayon. Continue. Hindi pinili ni Yezuan na tumalikod sa misyon. Sa halip, pinili niyang magpatuloy dahil mas mataas ang rate ng pagkumpleto, mas mahusay ang gantimpala. Rate ng pagkumpleto ng misyon, 105%. Rate ng pagkumpleto ng misyon, 110%. Patuloy na tumunog ang mga notification ng system. Gayunpaman, nang ang rate ng pagkumpleto ng misyon ay umabot sa 120%, ilang mga numero ang biglang lumitaw mula sa abot tanaw. Sure enough, someone is here. Mukhang hindi ko matutuloy. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Kahit na hinarangan niya ang communication puppet ng nakaitim na nakasuot na matanda, ipinadala na ito ng 3 pa. Kaya naman, hindi may iwasang tulungan siya ng Evil God Society. Eye of the Void. Agad niyang sinira ang kawalan at umalis sa Evil God Altar. Kasabay nito, tumalikod din siya sa misyon. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay tumatakbo at ang gantimpala ay lalala lamang sa paglipas ng panahon. Whoosh! Nagsara ang walang laman na pinto at nagtago si Yezuan sa isang lugar 1 oras ang layo mula sa Evil God Altar. Ding! Nakumpleto ang random mission. Umabot sa 120% ang rate ng pagkumpleto. Kinakalkula ang reward. Tumunog ang system notification. Ding! Kumpleto na ang pagkalkula ng reward. Ang host ay maaaring pumili ng 2 reward. Isa, ang host at lahat ng bagay sa kanyang katawan ay maaaring i-upgrade sa 9 na antas ng Fulfillment Realm. 2, ang tagal ng Eye of Glory ay nagiging permanente na. 3, ang mata ng Nirvana at ang mata ng pagkawatak-watak ay nags-6. Sa pagkakataong ito, ang random na misyon ay talagang may 3 gantimpala. Nagulat ito kay Yezuan. Pinakamahalaga, makakapili siya ng 2 reward sa pagkakataong ito. Una, tiningnan niya ang unang gantimpala. Ito ay magbibigay daan sa kanya na agad na makapasok sa 9 na antas ng Fulfillment Realm. Ganoon din ang nangyari kay Luo-Luo at sa Lumang Puno. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mga kwalipikasyon upang labanan ang isang Fragmentation Realm Elite. Gayunpaman, maaari niyang gawin ang kanyang oras upang makakuha ng karanasan. For the sake of long term, hindi muna niya ito pipiliin pansamantala. Sumunod, tiningnan niya ang pangalawang gantimpala. Maaari nitong gawing permanente ang tagal ng Eye of Glory. Nangangahulugan ito na pagkatapos gamitin ito ng 1 beses, ang kanyang True Chi ay permanenteng magiging ginintuang.
Sa madaling salita, permanenteng tataas siya ng isang antas. Hindi niya kakailanganing gamitin ang Eye of Glory sa bawat oras, na makakatipid ng maraming kapangyarihan sa mata. Tulad ng para sa Eye of Nirvana at sa Eye of Disintegration, napakaganda rin ng reward na ito. Nang makita ito, ginawa ni Yezuan ang kanyang desisyon. Pipiliin niya ang pangalawa at pangatlong gantimpala. Ding! Confirm! Confirm! Ding! Ang mata ng Nirvana at ang mata ng pagkawatak-watek ay nagsanim. Ding! Natutunan ng host ang Eye of Nirvana. Ilang system notification ang sunod-sunod na tumunog. Agad na tiningnan ni Yezuan at nalaman na nagbago ang Eye of Glory. Maaari itong i-activate o i-deactivate, at hindi nito kailangang gumamit ng Eye Power para i-activate ito. Para sa Eye of Nirvana, gusto pa rin ni Yezuan na subukan ito. Agad siyang napalingon sa pader na bato sa tapat niya. Mata ng Nirvana. Whoosh! Ang pag-atake ay isang silver slash pa rin, ngunit ito ay may epekto ng Eye of Disintegration. Ang Eye of Disintegration ay maaaring maghiwa-hiwalay ng anuman, maging ang Truth Chi. Ngayon na ito ay sumanib sa Eye of Nirvana, hindi sinasadyang nadagdagan ang kapangyarihan nito. Siyempre, ang Eye of Nirvana ay may pangalawang paraan ng pag-atake, na isang Invisible Ray Attack. Bilis man o lakas, mas malakas ito kaysa dati. Ang mata ng Nirvana, hindi masama. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Ngayong natapos na ang random mission, hindi na niya kailangan pang magmadali. Maaari niyang hintayin si Luoluo at ang Old Tree na makapasok sa ikasyam na antas ng Fulfillment Realm bago siya pumunta sa Thulism Society. Marahil hindi niya kailangang maghintay. Sinuri ni Yezuan ang mga bagay sa singsing ni Protector Xi Yangmang at nakakita ng mapa. Ang mapa na ito ay mas malaki kaysa sa mayroon si Xi Feng, at mayroong dalawang Thulism altars dito. 2. Kabanata 1305. Ang mga tagapagpatupad ng Thulism cult ay nasa unang yugto ng Fragmentation Realm, at ang Elder ay nasa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Ibig sabihin, ang pinuno ng kulto ay nasa ikalawang yugto man lang ng Fragmentation Realm, marahil sa ikatlong yugto. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi niya kayang harapin ang isang unang yugto ng Fragmentation Realm. Nagawa lang niyang makipaglaro sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm Elder dahil sa Eye of the Void. Kung makatagpo niya ang pinuno ng kulto sa ikatlong yugto ng Fragmentation Realm, tiyak na mahuhuli siya at ialok sa Thulism cult. Hindi ako makakapunta sa Thulism cult sa ngayon. Medyo malayo din ang kabilang altar. Dito na lang ako mananatili. Biglang itinanggi ni Yezuan ang ideya. Ang Zuanming Duo Demons ay nasa altar pa rin. Ngayong nawala na ang death warrant ni Nolan Bing, hindi na makaalis si Yezuan. Dahil nangako siya kay Mo Xiaoye, kailangan niyang patayin ang Zuanming Duo Demons gamit ang sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Bumalik muna siya sa altar at ginamit ang Eye of Revelation para tumingin sa paligid. Kanina lang dumating ang tatlong Fragmentation Realm Enforcer. Kasama ang orihinal na tatlo, mayroong 6 sa kanila. Nariyan din ang matanda sa ikalawang yugto ng Fragmentation Realm. Kalkalado ni Yezuan sa kanyang isipan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, nahihirapan na siyang makitungo sa isang Fragmentation Realm Cultivator, lalo na sa iba. Malapit nang masira ang Luoluo at ang matandang puno. Sa oras na iyon, maliban sa akin, ang tatlo pang iba ay nasa ikasyam na yugto ng Fulfillment Realm. Kaya ko silang harapin. Hanggat nakapatay ako ng ilang tagapagpatupad ng Fragmentation Realm, baka makalusot ako. Sa oras na iyon, dapat kong harapin ang matanda. Kudlid, napaisip si Yezuan at nagtanong sa kanyang isipan, matandang puno, Luoluo, gaano pa katagal ang kailangan mong lampasan? Kailangan ko ng mga 3 oras. Masyadong magulo ang Purification Crystal. Kakailanganin ng matandang ito ng mga 5 oras. Kailangan ng Luoluo ng 3 oras, kailangan ng Old Tree ng 5 oras, kaya kailangan pang maghintay ni Yezuan ng 5 oras. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na manatili rito ng 5 oras. Natutunan niya ang Eye of Destruction, kaya gusto niyang subukan ang kapangyarihan nito. Matandang puno, Luoluo, magtanim muna kayong dalawa. Iistorbahin namin sila ni Wei Zhenchen. Habang nagsasalita si Yezuan,
muli siyang sumugod patungo sa Evil God altar. Gabi pa naman noon kaya convenient para sa kanila na lumipat. Sa isa pang 5 oras, sisikat ang araw sa disyerto ng kawalan ng pag-asa. Sa oras na iyon, mawawala ang passive effect ng assassination status. Gayunpaman, pagkatapos ng 6 na oras, ang mga kasanayang iyon na nagkaroon ng cooldown ng isang araw ay magagamit muli. Halimbawa, ang Deathly Hunt Order, Divine Wood Prison, at iba pa ay na-refresh sa hating gabi. Bagamat natapos na ang pagsisikap na sirain ang Evil God's altar, ang Zinchi ni Yezuan ay halos walang limitasyon. Napakahirap para sa kanya na manatili doon ng 5 oras. Agad siyang sumugod sa Evil God's altar at nagsimulang gumawa ng kalituhan. Ikaw na naman, tao. Nililigawan mo si kamatayan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Race ang sumigaw at agad na sumugod kay Yezuan. Mata ng pagkasira. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Si Yezuan ay tumama gamit ang kanyang espada. How dare a speck of light compete with the bright moon? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe ay nanunuya. Biglang lumaki ang buntot ng alakdan sa likod niya. Scorpion Shadow Whip. Bang! 2 alon ng Zinchi ang bumangga, na nagdulot ng paglakas ng shockwaves. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe ay hindi inaasahan na ang kanyang pag-atake ay pantay-pantay sa pag-atake ni Yezuan. Paano ito naging posible? Ang epekto ng Eye of Destruction ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung ang Eye of Destruction ay hindi unang tumama sa Scorpion Shadow Whip, ang Unparalleled Flame Dragon Slash ay hindi sana pantay na natugma sa Scorpion Shadow Whip. Ito ay dahil ang mata ng pagkasira ay isang pagsasanib ng mata ng pagkasira at ang mata ng Nirvana. Ang pag-atake ay may epekto ng Eye of Destruction at maaaring masira ang Zinchi ng kalaban. Muli, hindi naniwala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe at muling hinampas ang kanyang letigo. Takot sayo, malamig na sumangot si Yezuan at naglunsad ng isa pang serye ng mga pag-atake. Mata ng pagkasira, walang katulad na Flame Dragon Slash. Dagandong, sa pagkakataong ito, pantay-pantay na naman sila. Sa orihinal, hindi kayang talunin ng mga atake ni Yezuan ang kanyang kalaban. Gayunpaman, sa Eye of Destruction, nagawa niyang lumaban ng pantay-pantay sa kanyang kalaban. Maganda kung ang Eye of Destruction ay may epekto ng pagkasira. Ang bawat pag-atake ay magkakaroon ng epekto ng pagkasira. Umaasang nag-isip si Yezuan. Ang epekto ng pagkasira ay kathang-isip lamang niya. Gayunpaman, maaaring mangyari talaga ito. Scorpion Shadow Whip. Mata ng pagkasira. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Isa pang malakas na shockwave ang sweep out. Pantay-pantay na naman sila. Sa katunayan, nakupya na ni Yezuan ang Scorpion Shadow Whip. Ang paglipat na ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Gayunpaman, wala siyang Scorpion Tail ng Scorpion Tribe. Gagamitin ba niya ang bagay na iyon para makipag-away? Gayunpaman, sa mga tuntunin ng Zinchi, si Yezuan ay hindi mas mababa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay nasa Fragmentation Realm kung tutuusin. Di hamak na mas malakas ang kanyang pangangatawan kaysa sa kanya. Kaya naman, mahihirapan siya kung malapit siya sa kanya. Gusto mo akong mahuli? Hindi mo ba alam na Loach ang zodiac sign ko? Malamig na sumangot si Yezuan at direktang pumasok sa Void Door. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe ay hindi nakuha. Damn it! Galit na nagmura ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Scorpion Tribe. Inapakan niya ang kanyang paa at nag-iwan ng malalim na baka sa guti-guti na Evil God's altar. Ang Evil God's altar na ito ay nawasak ng hindi na makilala ni Yezuan. Kaya naman, kinailangan itong muling itayo. Wala siyang pakialam sa yapak na ito. Sa oras na ito, pumasok si Yezuan sa Void Door at dumating sa kabilang panig. Pagkatapos, ligaw niyang pinunit ang altar. Mukhang ang kahalagahan ng mga sakripisyong ito ay higit na nahihigitan itong Evil God's altar. Kung hindi, hindi nila ito babantayan ng mahigpit. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang iniskan niya ang lugar gamit ang Eye of Revelation. Pinaplano niyang tingnan kung maaakit niya ang iba para makapasok siya at mapatay ang mysterious underworld duo demons.
Gayunpaman, ito ay malinaw na medyo hindi makatotohanan maliban kung siya ay nakapasok sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Gayunpaman, natapos na niya ang random na misyon ng pagsira sa Evil God's altar. Nangangahulugan ito na marami pa siyang oras. Gagamitin niya ang Void Eye para makatakas at sirain ang lahat. Kalahating oras, 1 oras, 2 oras. Ginamit ni Yezuan ang Void Eye para makipaglaro sa mga Enforcer at Elder ng Evil God Society. Kasabay nito, nauubos din niya ang kanilang True Chi at binabawasan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Napakabilis, sa 3 oras, isang abiso ng system ang tumunog. Ding, nakalusot si Luo Luo. Siya ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Sa wakas, nakapasok si Luo Luo sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi mas mababa kaysa kay Yezuan. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Maghintay pa tayo ng 2 oras. Kapag ang lumang puno ay bumagsak sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, pupunta tayo at papatayin ang mga tagapagpatupad ng Evil God Society. Sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Sige. Patuloy na lumipas ang oras. Bagamat nakalusot si Luo Luo, hindi siya pinakawalan ni Yezuan. Hindi nagtagal, lumipas pa ang 2 oras. Ding, nakalusot na ang Devil Tree Battle Soldier. Siya ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Isa pang system notification ang tumunog. Sa ngayon, maliban kay Yezuan, ang 3 pa ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Sa kasamaang palad, kung ang kanilang master ay hindi makalusot sa Fragmentation Realm, sila ay maiipit sa Fulfillment Realm. Kabanata 1306. Agad na tumalon si Yezuan papunta sa Evil God Altar. Sa gitna ng Evil God Altar, ang Evil God statue ay tapos na sa kalahati. Ito ay matatapos sa loob ng ilang oras. Basta, ikaw na, naman, galit na sigaw ng lalaking nasa katanghaliang alakdan. Halimaw na may mahabang buntot, maglakas loob ka bang labanan ako? Sigaw ni Yezuan sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Halimaw na may mahabang buntot. Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaking alakdan, galit na galit siyang sumugod kay Yezuan. Sumama ka sa akin kung gusto mong makipag-away. Kung may sumama sa'yo, aalis na ako. Sabi ni Yezuan sa tonong nagbabantang. Ano bang balak ng batang ito? Agad namang nag-react ang middle-aged Scorpion Man. Dati, hindi nang ahas si Yezuan na labanan siya dahil kontrolado niya ang oras. Sa tuwing lalapit siya, makakaalis muna si Yezuan. Ngunit ngayon, talagang iniimbitahan siya ni Yezuan na lumaban. May kakaiba, gayunpaman, nasa Fragmentation Realm pa rin siya. Bakit siya matatakot kay Yezuan na nasa 8th stage ng Fulfillment Realm? Dahil gusto ni Yezuan na lumaban, natural niyang tutuperin ang kanyang hiling. Hanggat makakalapit siya kay Yezuan, tiwala siya na kaya niyang patayin si Yezuan bago siya umalis. Dahil sa kumpiyansa na ito ay naglakas loob siyang sumunod. Sa di kalayuan, napansin ng isa pang Scorpion Man Protector at susundan na sana siya, ngunit pinigilan siya ng medyo may edad na alakdan. Huwag kang sumunod. Ako na ang bahala sa kanya. Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang alakdan. Huminto ang tagapagtanggol at pinagmasdan mula sa malayo ang lalaking nasa katanghaliang Scorpion na umalis kasama si Yezuan. Sa pagkakataong ito, determinado si Yezuan na patayin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking alakdan. Upang maiwasan ang pakikialam ng iba, kailangan niyang maglayo. Naglakbay sila ng ilang minuto bago huminto. Anak, naglagay ka ba ng bitag dito? Hindi naiwasang magtanong ng nasa katanghaliang gulang na alakdan. Bakit hindi ka pumili ng lugar? Wala akong pakialam. Panipi, sabi ni Yezuan. Mayroon talagang isang bitag, ngunit palaging dinadala ito ni Yezuan, na nangangahulugang 3 lamang sila. Kaya, maaaring gumalaw ang bitag na ito. So what if it's a trap? Gusto kong makita kung anong kakayahan ang mayroon ka para maakit ako dito. Ang nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man ay puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, siya ay 2 kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Kung ganoon, lumapit ka sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan nang kumilos siya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Mata ng pagkasira. Walang katulad na Flame Dragon Slash.
Isang gintong dragon ang lumabas at inatake ang nasa katanghaliang gulang na alakdan. Mula nang makumplito niya ang random na paghahanap na iyon, nabuksan ni Yezuan ang Eyes of Glory. Ang kanyang buhok at mga mata ay naging ginto, at siya ay walang kapantay na nangingibabaw. Noong nakaraan, sa tuwing i-activate niya ang Eye of Glory, kakailanganin niya ng malaking halaga ng enerhiya ng mata. Pero ngayon, hindi na niya ito kailangan. Scorpion Shadow Whip. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay gumawa rin ng isang galaw na medyo magaling at walang awa na pinalo. Bang! Nagsalpukan ang dalawang puwersa. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ang talagang nang ibabaw. Paano ito naging posible? Nagulat ang nasa katanghaliang gulang na alakdan. Dati, malinaw na pantay ang pagkakatugma nila. Ngunit ngayon, bakit si Yezuan ang may kapangyarihan? Si Yezuan lang ang nakaintindi nito. Ito ay dahil hindi niya ginamit ang Killing Intent Explosion sa nakaraang Eye of Destruction. Mayroon lamang siyang Unparalleled Flame Dragon Slash. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit ay dahil hinihintay niya ang sandaling ito. Whoosh whoosh. Ang gintong dragon na ito ay sumirit at nabasag ng suntok ng nasa katanghaliang alakdan. Gayunpaman, sa likod ng Golden Flame Dragon na ito, may isa pang hindi nakikitang pag-atake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, liwanag ng pagkasira, mabilis na sinundan ni Yezuan ang isa pang pag-atake. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Eye of Destruction ay isang hindi nakikitang pag-atake tulad ng Eye of Disintegration. Sizzle sizzle, dalawang Light of Destruction ang bumaril sa kamao ng nasa katanghaliang Scorpion Man. Sa isang kisap mata, ang kamao ng nasa katanghaliang Scorpion Man ay ganap na naputol, at ang dugo ay bumulwak. Nanginginig ang nasa katanghaliang alakdan nang maramdaman ang sakit sa kanyang ulo. Hindi pa nagsisimula ang labanan kahit isang segundo at nakaranas na siya ng malaking pagkatalo. Isa itong kinalabasan na hindi niya inaasahan. Ang buong kanang kamao niya ay naputol ng Eye of Destruction hanggang sa palso na lang niya ang natira. Ibig sabihin na pilayan ang kanang kamay niya. Brat, lagot ako sayo. Galit na galit ang nasa katanghaliang Scorpion Man kaya namula ang mukha. Agad siyang sumugod kay Yezuan. Bago pa siya ma-atake ng kanyang kalaban, mabilis na umatras si Yezuan habang umaatake. Mata ng pagkasira, walang katulad na Flame Dragon Slash. Muling inilunsad ang combo attack na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man ay hindi nilayon na makipaglaban ng direkta. Sa halip, matalino siyang umiwas. Sa ganoong mga sitwasyon, hindi maaaring hatiin ni Yezuan ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa sandaling hatiin niya ang kanyang sarili, ang kanyang lakas ay bababa ng 50%. Siguradong matatalo siya isa-isa. Gayunpaman, kahit na hindi niya hatiin ang kanyang sarili, maaari pa rin niyang harapin ang nasa katanghaliang gulang na alakdan. Matandang puno, Megatron, Luo-Luo. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang tinawag niya si Luo-Luo at ang dalawa pa. Ang tatlong ito ay umabot na sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Si Luo-Luo ang pinakamalakas sa kanila. Ang Megatron at Old Tree ang pangalawa sa pinakamalakas. Gayunpaman, mayroon silang isang kalamangan kaysa sa Luo-Luo, hindi sila maaaring mamatay. Umuungol. Pagkalabas ni Megatron, naging Chain of Arrow Tower siya at nagsimulang bumaril ng ligaw. Ang Old Tree ay hindi nang ahas na makipaglaban ng direkta sa nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man. Maaari lamang siyang umatake gamit ang kanyang matutulis na baging. Para naman kay Luo-Luo, natural niyang ginamit ang taktika ng Human Wave. 100-layer Fox Demon Clone, 7-color Demon Fire, 1000-layer Explosion. Daan-daang Luo-Luo ang nagsimulang maghagis ng apoy ng demonyo sa nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man. Ito ba ang bitag mo? Masyado mo akong minamaliit. Walang pakialam ang nasa katanghaliang Scorpion Man. Gumalaw siya tulad ng isang kidlat at pinalampas ang mga pag-atake. Sa lupa, ang isang dalubhasa sa Fragmentation Realm ay maaaring magpakawala ng 100% ng kanilang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makalaban si Yezuan sa lupa. Pumunta ka sa langit. Si Yezuan ay mabilis na umakyat sa langit at hinampas ang kanyang palad. Ghostly Frost Hand. Isang higanteng gintong palad ang lumitaw at bumagsak na parang bulalakaw.
Ang pag-atake ay nangyari sa lugar kung saan nagtatago ang nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man. Wala siyang choice kundi ang umatake. Mountain Splitting Foot. Ang nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man ay huminto at ginamit ang kanyang True Chi at Manifestation Strength upang madagdagan ang kanyang lakas. Bigla niyang sinipa ang isang higanteng paa sa langit at nabangga ang Ghostly Frost Hand. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw, at ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Sa pagkakataong ito, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig. Gayunpaman, hindi ito magiging simple sa susunod. Muli, Ghostly Frost Hand, muling umatake si Yezuan, at bumagsak ang isa pang higanteng gininto ang kamay. Mountain Splitting Foot, muling nag-counter-attack ang nasa katanghaliang gulang na alakdan. Gayunpaman, maaari lamang niyang harangan ang dalawang pag-atake. Sabagay, napapaligiran siya ng 4 na tao. Ang Megatron at Old Tree ay naglunsad na ng kanilang mga pag-atake. Magwala ka. Isang napakalaking halaga ng True Chi ang bumulwak sa katawan ng nasa katanghaliang Scorpion Man at pinalipad ang Megatron at Old Tree. Kasabay nito, itinama ni Yezuan ang ikatlong palad sa kalangitan. Bilang karagdagan, ang nasa katanghaliang gulang na Scorpion Man ay gumamit ng isang napakapamilyar na galaw. Ghostly Frost Hand, Kabanata 1307. Nang makita ang eksenang ito, lubos na nabigla ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi lang natutunan ni Yezuan ang Frosty Ghost Hand ni Xi Yangmang, ngunit natutunan din niya ang Mountain Splitting Foot. Hindi niya kayang tanggapin ang dalawang pag-ataking ito, o sa halip, hindi niya kayang tanggapin ang lahat ng ito. Isang atake lang ang kaya niyang gawin at saka umiwas. Mountain Splitting Foot, muling sumipa sa langit ang kanang paa ng nasa katanghaliang gulang na nabangga sa Frosty Ghost Hand. Gayunpaman, kailangan niyang iwasan ang Mountain Splitting Foot ni Yezuan. Lumapag ang paa ni Yezuan, lumikha ng isang malaking kanyan sa lupa. Bago yun, nakaiwas na ang medyo may edad na. Gayunpaman, sa pagbaba niya ng kanyang pagbabantay, bigla niyang naramdaman ang isang aura na mabilis na papalapit sa kanya. Whoosh! Isang gintong flash ang dumaan sa kanyang katawan. Sa malutong na tunog ay biglang humiwalay ang isang hita niya sa katawan. Buti na lang at nasa fragmentation realm siya at malakas ang pangangatawan. Kung medyo mabagal siya, ang ulo niya ang nahiwalay sa katawan niya. Ano ba yan? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kahit sa pangangatawan ay hindi niya makita kung ano ang gintong flash. Ang bilis nito ay mas mabilis pa sa kanyang perception. Naiwasan niya ang pag-ataking ito na wala lang sa reflex. Sa oras na ito, ang gininto ang flash ay biglang tumigil at pagkatapos ay bumalik. Swish! Sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas ang medyo may edad na at diretsyong pinugutan ng ulo. Ang golden flash na ito ay ang Demon Fox Flash na ginamit ng binagong Luoluo. Luoluo, bakit ka na naman nag-transform? Sayang naman, si Yezuan, na nasa himpapawid, ay hindi maiwasang mapelang nang marinig niya ang notification ng system na tumaas ang halaga ng layunin ng pagpatay. Ang buhok ni Luoluo ay naging ginto. Hindi ba niya ginamit ang buntot ng gintong buhok sa buntot? Hehe, hindi ako gumamit ng golden tail hair. This is a skill na ngayon ko lang natutunan. It's called 9 Reincarnation Flash. Humajijek si Luoluo. Walang kwenta. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Oo, ang 9 Reincarnation Flash na ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa Demon Fox Flash. Magagamit ko na ngayon ang pangatlong flash. Gayunpaman, ang paglipat na ito ay masyadong kumukonsumo ng True Chi. Kailangan kong makabawi sandali, sagot ni Luoluo. Naisip ni Yezuan na gumamit si Luoluo ng gininto ang buhok sa buntot at pagkatapos ay gumamit ng Demon Fox Flash. Hindi niya inaasahan na natuto si Luoluo ng bagong kasanayan. Siyam na Reincarnation Flash, napakalakas ng tunog nito. Ang pangalawang flash nitong 9 Reincarnation Flash na ito ay tila mas mabilis kaysa sa unang flash. Kung gagamitin ko ang ikasyam na flash, kahit na ang pinuno ng Thulwism Society ay maaaring hindi makapagtanggol laban dito. Biglang naalala ni Yezuan ang eksena kanina lang. Ngunit sa kabuuan, sa pagkakataong ito ay hindi masama. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang napatay ang isang protector ng Thulwism cult na nasa fragmentation realm. Kung may isa, magkakaroon ng dalawa.
Kung matagumpay niyang maakit ang mga ito, kung gayon maaari niyang matagumpay na makapasok sa ikasyam na antas ng fulfillment realm. Kaagad, lumapit si Yezuan at iniligpit ang mga samsam sa digmaan. Mayroong maraming mga kristal ng pananampalataya sa universe ring na ito, higit sa 100,000 sa kanila. Matapos makuha ni Yezuan ang mga ito, inihagis niya ang lahat kay Luoluo. Dahil ang cultivation ni Yezuan ay hindi pa nasira, si Luoluo ay natigil sa ikasyam na antas ng fulfillment realm. Gayunpaman, maaari niyang ipagpatuloy ang paglilinang sa tuktok ng ikasyam na antas ng fulfillment realm at pagkatapos ay linisin ang kristal ng pananampalataya. Kapag nakalusot na si Yezuan, maaari rin siyang direktang makalusot sa fragmentation realm. Ito ay pareho para sa Wei Zhenchen at sa lumang puno. Ang bilis ng cultivation ni Yezuan ay palaging pinakamabagal. Bumalik tayo at tingnan kung maaari tayong makaakit ng isa pa. Pinabalik ni Yezuan si Luoluo at ang iba pa sa planting space. Pagkatapos, tumungo siya sa Thuluism altar. Ngunit sa daan, nakilala niya ang isa pang Thuluism Society enforcer. Ito ang gustong sumunod sa kanya ngunit pinigilan ng medyo may edad na lalaki. Nang makitang ligtas at maayos si Yezuan, kumislap ang mga mata ng Thuluism Society enforcer. Sumigaw siya, pinatay mo siya. Sa tingin mo ba may kakayahan akong pumatay ng isang fragmentation realm elite? Hindi ito inamin ni Yezuan. Ayaw niyang takutin ang kabilang partido. Dahil hindi niya siya mapatay, tiyak na naglagay si Yezuan ng bitag at nakulong siya. Iyan ang naisip ng Thuluism Society enforcer. How dare you destroy the Thuluism altar? You deserve to die. Ang Thuluism Society enforcer ay sumangot at umatake. Go to hell. Kung kaya mo, hilingin mo sa Thuluism mo na sakalin ako. Nagmura si Yezuan at agad na gumanti. Scorpion Shadow Whip. Ang walang kapantay na slash ng Flame Dragon. Dagandong. Sa pagkakataong ito, dehado si Yezuan. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na hindi ito ang lugar upang labanan. Dapat ay umatras muna siya. Gusto mong umalis. Manatili dito. Panipi. Agad na nakita ng Thuluism Society enforcer ang intensyon ni Yezuan. Siya ay bumaril pasulong at gustong hulihin si Yezuan. Matagal nang nagdudulot ng gulo si Yezuan. Ang nakaitim na nakadamit na matanda ay kinasusuklaman siya. Sa makatuwid, gusto niyang hulihin si Yezuan at ibalik siya upang makakuha ng ilang merito. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Isang malakas na pagsabog ang biglang dumating mula sa malayo. Huminto ang dalawa sa kanilang kinatatayuan at lumingon. F***, nawasak ang buong altar. Gamit ang Eye of Revelation, nakita ni Yezuan na ang altar sa di kalayuan ay naging wasak. Pagkatapos, ang mga handog na pinigilan sa ilalim ng altar ay sunod-sunod na tumakas. Para naman sa mga enforcer at sa nakaitim na matanda, sila ay direktang pinatay. Ano? Nagulat din ang Thuluism Society enforcer sa harap ni Yezuan. Sino ang pumatay sa nakaitim na matanda at apat na Thuluism Society enforcer? Nakita ni Yezuan, na may Eye of Revelation, ang taong Samaira sa Thuluism God altar. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong baluti. Gayunpaman, kahit na may Eye of Revelation, hindi makita ni Yezuan ang cultivation base ng lalaki. Tinansya niya na ang kabilang partido ay nasa ika-4 na yugto man lang ng fragmentation realm. Maaaring siya ay nasa ika-5 o ika-6 na yugto ng fragmentation realm. WHO. Parehong nahulaan ni Yezuan at ng Thuluism Society enforcer. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lalaking nakasuot ng golden armor ay biglang hinayla silang dalawa at umalis. Si Yezuan ay napakapamilyar sa dalawang taong ito dahil ang dalawang taong ito ay sina Nolenbing at Nolenjia, ang Xuanming Duo Demons, na kanyang hinahabol. Kaya ang mga enforcer, naningkit ang mga mata ni Yezuan. Naintindihan niya agad, nang i-escort ni Lutia Ingong ang Xuanming Duo Demons sa Flying Sun City, ibinigay niya ang mga ito sa asawa ni Lutia Ingong, ang maputing buhok na matandang babae na pinatay ni Yezuan noong araw na iyon. Pagkatapos, iniabot sila ng maputing buhok na matandang babae sa isang dalubhasa sa Scorpion Man. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalubhasang Scorpion Man na ito ay naging isang apostol ng Thuluism Society,
kaya gusto niyang gamitin ang Xuanming Duo Demons bilang mga handog sa Thuluism God. Dahil masyadong maraming oras ang lumipas, bumalik ang susunod na enforcer upang suriin at nangyari ito. Umalis na sila. Walang magawa si Yezuan habang inalis ng lalaking nakasuot ng golden armor ang Xuanming Duo Demons. Dati, para mapatay ang Thuluism Society enforcer na si Xi Yangmeng, binago niya ang Death Pursuit Order. Gayunpaman, ang tagal ng Death Pursuit Order ay hindi pa tapos. May kalahating oras pa ang natitira, kaya napapanood na lamang niya ang lalaking nakasuot ng golden armor na dinala ang Xuanming Duo Demons. Kabanata 1308, 9th Level Fulfillment Realm. Sina Nolan Bing at Nolan Jia ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Mas mabilis pa sila kaysa kay Yezuan. Ang pares na ito ng dalawahang magkapatid na nagtatanim ay siguradong mabilis na mababawi ang kanilang lakas. Kung mawala ko sila ngayon, hindi ko alam kung kailan ko sila mahahanap. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Hindi niya magagamit ang Death Hunt Command. Kapag umalis sina Nolan Bing at Nolan Jia, hindi na niya sila mahahanap. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga pahiwatig si Yezuan. Ang golden armored na lalaki na kumuha ng Xuanming Duo ay may foxtail sa likod niya. Nangangahulugan ito na siya ay mula sa Fox Charm Clan. Foxtail. Hanggat umalis ako sa Desert of Despair, madali ko itong mahahanap. Kalimutan mo na muna, kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na mahahanap ko ang Xuanming Duo at ipaghihiganti si Mo Xiaoye. Panipi, nagpasya si Yezuan na kalimutan ito. Ito ay hindi isang random na misyon pa rin. Hanggat ang bilis ng kanyang cultivation ay nalampasan ng dual cultivation speed ng Xuanming Duo, kaya niyang ipaghiganti si Mo Xiaoye. Sa ngayon, dapat niyang harapin muna itong Thuluism Society Enforcer. Habang ang isa ay nabigla pa, si Yezuan ay mabilis na umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Ang pag-atake na ito ay isang palihim na pag-atake. Ito ay mabilis at malakas. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Narinig ng enforcer ng Thuluism Society ang hangin at biglang tumalikod at sumuntok. Boom! Ang Careless Flame Dragon Slash ay natalo. Gayunpaman, habang ang gintong apoy na dragon ay naglaho, isang gintong slash ang dumating sa kanya. Mata ng pagkasira. RIP. Ang enforcer ng Thuluism Society ay sumandal sa gilid, ngunit ang kanyang kanang kamay ay madaling naputol ng Annihilation Slash. Habang siya ay nag-aapoy sa galit, dalawang figure ang biglang lumapit sa kanya mula sa gilid. Megatron at matandang puno. Tusok na strike. Path. Isang makapal na baging ang tumusok sa katawan ng enforcer ng Thuluism Society. Hindi man dinurog ang kanyang puso, ang makapal na baging na ito ay baliw na hinihigop ang dugo ng enforcer. Anak, huwag kang mag-alala, marami pa. Biglang umalangaw ang boses ni Old Tree. Tapos, biglang sumabog itong baging. Direktang tinusok ang dibdib ng Thuluism Society Protector, at agad siyang namatay. Sa labanang ito, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano si Luoluo. Ang pag-asa lang kay Yezuan at sa Old Tree ay sapat na para patayin ang enforcer ng Thuluism Society. Una, ito ay dahil ang Thuluism Society Protector ay ginulo ng Golden Armored na lalaki. Pangalawa, ito ay dahil siya ay naging masyadong pabaya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong lakas si Yezuan. Sa madaling salita, namatay siyang nakadilat ang mga mata. Agad na sumugod si Yezuan at kinuha ang bangkay at ang interspatial ring. Maraming ores at faith crystal sa loob, ngunit para kay Yezuan, isa lang itong patak sa balde. Hindi sapat, kung makukuha ko ang lahat ng mga bangkay na iyon. Biglang lumingalinga si Yezuan at nakita ang mga katawan ng elder na nakasuot ng itim at ang apat pang tao. Gayunpaman, nawala ang kanilang mga interspatial ring. Kinuha sila ng lalaking nakasuot ng ginto. Damn it! Galit na nagmura si Yezuan at sinira ang kawalan upang bumalik sa nasirang Thuluism God Altar. Bagamat inalis ang mga interspatial ring ng mga eksperto sa Fragmentation Realm, mayroon pa ring daan-daang mga interspatial ring ng Thuluism God Apostles. Ang ilan sa mga sakripisyo ay tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit ang ilan sa kanila ay sakam at nanatili upang mangolekta ng interspatial rings.
Maraming mga labanan ang sumiklab sa itaas ng mga guho ng Thuluism God Altar. Hindi sila pinansin ni Yezuan at nagsimulang kolektahin ang interspatial rings. Anak, ibaba mo yung interspatial rings. Umalangaw-ngaw ang isang di pagkakasundo na boses. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang ikasyam na yugto ng Fulfillment Realm expert ng Tiger Tribe. You dare to target me. You've got guts. Walang sinabi si Yezuan. Naglaslas siya ng gintong annihilation at agad na pinatay ang kalaban. Luo-Luo, ikaw ang bahala. Sa oras na ito, biglang binitawan ni Yezuan si Luo-Luo. Naiintindihan. Naunawaan kaagad ni Luo-Luo at bumuo ng Eye of Enchantment sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, 12-dosenang tao ang kontrolado nito. Kasabay nito, hindi na natiling walang ginagawa si Yezuan. Pinatay niya ang mga taong nag-target sa kanya at kinokontrol ang mga sakripisyo ng Fulfillment Realm sa ikasyam na antas. Sa isang kisap mata, mayroon silang 50 alipin. Ang mga tagapaglingkod na ito ay mabilis na hinati sa mga grupo at nagsimulang lumaban para sa interspatial rings. Gayunpaman, dahil napakaraming mga sakripisyo, higit sa 5,000 ang mga ito, mahirap na patayin silang lahat sa maikling panahon. Ang mga tagapaglingkod ay malalakas, ngunit mayroong libu-libong mga tao na nakikipaglaban. Madaling mamatay. Matapos mamatay ang isa, kinuha ni Yezuan ang isa pa. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas. Naglakas loob kang manatili dito dahil gusto mong kumita. Kung ganoon, mamamatay kayong lahat. Nagmamadaling pumunta si Yezuan sa gitna at gumawa ng avatar. Killing Intent Eruption. Kambal na Dragon Sword Bell. Twin Dragon Roar of Ice and Fire. Twin Dragon Roar of Ice and Fire. Uungol ng yelo at apoy ang kambal na dragon. Ang dagandong ng dragon ay kumakalat na parang mga alon. Ang mga sakripisyo sa mababang kaharian ay agad na natamba sa langit. Ang ilan na malapit kay Yezuan ay nagkahiwa-hiwalay pa ang kanilang mga ulo. Libu-libong tao ang namatay sa isang iglap. Ang Transformer na si Wei Zhenchen ay naging isang higanteng berdeng kampanilya at nagpalabas ng dagandong ng dragon. Hindi rin nanatiling walang ginagawa ang Old Tree at Luo-Luo. Ang mga notification ng system ay tumunog, at ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas na parang isang rocket. Ang mga taong ito ay nasa ika-7 antas man lang ng Fulfillment Realm, at ang ilan ay nasa tuktok pa nga ng Fulfillment Realm. Kung papatayin niya silang lahat, ang kanyang layunin sa pagpatay ay maaaring umabot muli sa tuktok at siya ay gagantimpalaan ng isang Devar Point. Sa huli, naisip ni Yezuan na ito ay masyadong mabagal, kaya tumalon siya sa kalangitan at gumamit ng makawasak na banal na kakayahan. Ghost Hand of Frost. Ang mga higanteng gininto ang kamay ay bumagsak, na ikinamatay ng higit sa 10 tao sa isang hit. Ang tunay na enerhiya ni Yezuan ay halos walang limitasyon pa rin. Kahit na ginamit niya ng tuloy-tuloy ang Shattering Divine Ability, makakabawi pa rin siya. Ang labanang ito ay tumagal ng ilang minuto. Makalipas ang 3 minuto, ang mga bangkay ay nasa lahat ng lugar sa mga guho. Mayroong hindi bababa sa 3,000 mga bangkay. Para naman sa iba pang 2,000 tao, lahat sila ay tumakas. Walang tumulong dito. Kasama ang 4 na Diyos ng pagpatay, si Yezuan, narito, sino ang makakatalo sa kanila? Kasabay nito, pagkatapos na patayin ni Yezuan ang mga katulong na nasa ilalim ng kanyang kontrol, sa wakas ay nakarinig siya ng system notification. Ding, umabot na sa pinakamataas na limitasyon ng killing intent. Ipagpapalit ba ng host ang killing intent point para sa isang Devar point? Sabi ng system notification. Oo. Nang marinig ito, natural na hindi makatanggi si Yezuan. Ding, umabot na sa 0 ang killing intent points ng host. Ding, nakakuha ang host ng isang Devar point. Nagring ang 2 pang system notification. Ipinagpalit ni Yezuan ang kanyang layunin sa pagpatay sa mga puntos ng paglamon. Buti na lang at nagimbak siya ng mga armas noon. Matapos umabot sa 0 ang mga punto ng pagpatay sa layunin, direkta niyang nilamon ang mga ito. Kahit papaano ay magagamit niya ang killing intent explosion. Paano ko gagamitin itong Devar point? Biglang nag-alinlangan si Yezuan. Nag-isip siya sandali at sa wakas ay nagpa siya na gamitin ito para i-activate ang isang skill ng God of Slaughter Bloodline, Shadow Step.
Ang shadow step na ito ay katulad ng blood escape ni Mo Xiaoyi. Maaari itong magamit upang makatakas ng mabilis. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatake habang ginagamit ito. Maaari lamang niyang gamitin ang kanyang tunay na lakas upang protektahan ang kanyang sarili. Kabanata 1309. Ding, natutunan ng host ang shadow step. Na-notify ang system. Mabuti, kung susugod ako sa Thuluism Society o sa ibang Thuluism altar ngayon, hindi ito magtatagal. Saglit na nag-isip si Yezuan bago gamitin ang ilan sa kanyang layunin sa pagpatay na gamitin ang shadow steps. Ang kanyang buong katawan ay naging isang itim na sinag ng liwanag habang siya ay lumipad palabas, patungo sa isang tiyak na direksyon. Ang shadow step ay nangangailangan ng pagpatay na layunin upang ma-activate, at patuloy na ginagamit ito ay kumonsumo ng tunay na enerhiya. Gayunpaman, si Yezuan ay may bloodline ng Divine Tree of Life, kaya ang kanyang tunay na enerhiya ay maaaring mabawi kaagad, kaya wala ito. Sa pagkakataong ito, patungo siya sa Thuluism Society. Ang Zuanming Duo Demons ay kinuha ng Golden Armored na lalaki. Kung hahabulin sila ni Yezuan at matuklasan, mababalatan siya ng buhay. May kalahating oras pa para mag-cooldown ang Death Hunt Command, kaya nagpa siya siyang sumuko sa ngayon. Kung makatagpo niyang muli ang Zuanming Duo Demon sa hinaharap, iisipin niya ang tungkol sa paghihiganti para kay Mo Xiaoyi. Sa ngayon, si Luo Luo, ang matandang puno, at si Wei Zhenchen ay lahat ay natigil sa ikasyam na antas ng Fulfillment Realm. Kung hindi ako makalusot, sila ay palaging mananatili. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Sino ang nagtanong sa kanyang karanasan na tumaas ng husto? Sa kabutihang palad, pagkatapos pumatay ng napakaraming sakam na sakripisyo, bagaman hindi siya makalusot sa ikasyam na antas ng Fulfillment Realm, hindi siya malayo. Tinansya niya na kung makakatagpo siya ng isa o dalawa pang tagapagtanggol ng Fragmentation Realm Thuluism Society, magagawa niyang makapasok sa ikasyam na antas ng Fulfillment Realm. Nagkaroon ng mga pakinabang at pagkalugi. Bagamat ang mga Zuanming Duo Demons ay naalis, si Yezuan ay nakakuha ng punto ng paglamon. Bukod dito, hindi ito ang katapusan. Biglang huminto ang mga yabag ni Yezuan dahil nakita ng kanyang Eye of Revelation ang dalawang figure. Mga tagapagtanggol ng Thuluism Society. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya na ang dalawang figure ay bawat isa ay may 8 natal palaces, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay mga martial practitioner sa ika-8 antas ng Fulfillment Realm. Posible na sila ay mga martial practitioner sa unang antas ng Fragmentation Realm na nakabasag ng isang natal palace upang palakasin ang kanilang buong katawan. Batay sa bilis na ito, maaaring hulaan ni Yezuan na ang dalawang ito ay unang antas na mga tagapagtanggol ng Fragmentation Realm. Mabuti, sisimulan ko sa iyo. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang palihim siyang tumalikod. Ang dalawang unang antas na tagapagtanggol ng Fragmentation Realm ay nakatanggap ng mga utos na pumunta at tingnan ang Thuluism God Altar. Hindi nila alam na dumating na ang panganib. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Mata ng pagkasira. Slash ng Flame Dragon. Isang gintong apoy na dragon ang biglang lumitaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi at inatake ang dalawang tagapagtanggol. May nananambang. Nanginginig ang dalawang Thuluism Society Enforcer na tumatakbo sa lupa at agad na tumalikod para sumalakay. Bang! Ang Eye of Annihilation at ang Careless Flame Dragon Slash ay nabasag. Gayunpaman, kung ano ang mas makapangyarihan ay darating pa. Sa loob ng mga alon ng enerhiya, lumitaw ang isang malaking gininto ang kamay at isang malaking gininto ang paa. Frost Ghost Hand, Hati Bundok Paa. Ang dalawang galaw na ito ay pamilyar sa kanilang dalawa. Hindi nila maintindihan kung bakit sila lalabas dito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para mag-isip. Boom! Dalawa pang shockwaves ang natangay, at natangay din ang gininto ang kamay at paa. Tuldok 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 tuldok. Tuldok 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 tuldok. Bees. Ang dalawang sinag ng Annihilation Light ay kumikinang sa balikat ng dalawang lalaki, na agad na nawasak ang kanilang mga buto sa balikat sa alabok. Ang isa sa kanila ay nawala ang kanyang kaliwang braso, at ang isa ay nawala ang kanyang kanang braso. Nililigawan mo si kamatayan, sigaw ng isa sa kanila. Bagamat hindi nila alam kung sino ang tumatambangan sa kanila,
sisiguraduhin nilang ang kabilang partido ay mamamatay sa isang malagim na kamatayan. Nakita ni Yezua na paparating silang dalawa at mabilis na tinawag ang Old Tree at Megatron para pigilan ang isa sa kanila. Samantalang ang isa, siya mismo ang haharap dito. Magkakalat. Ang matandang Shu at ang kalaban ni Wei Zhenchen ay nagpakawala ng suntok at direktang pinagdurog-durog si Wei Zhenchen. Ngunit sa susunod na sandali, muling nagpakita si Wei Zhenchen at inatake siya. Ano? Nagulat ang taong iyon at muling sinuntok. Ang Megatron at ang lumang puno ay mga kayamanan ng Dharma. Sila ay walang kamatayan at napakakumbinyenteng gamitin sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, nakikipag-away din si Yezuan sa ibang tao. Anak, sino ka? Ang tagapagtanggol ng Thuluism Society ay nagtanong. Ako ang iyong ninuno. Casual na nagmura si Yezuan at ginamit ang kanyang mga kamay, paa, at mata. Mata ng pagkasira. Frost Ghost Hand. Split Mountain Food. Kabanata 1310. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Dalawang system notification ang tumunog. Bagamat hindi niya sila personal na pinatay, si Luo ang kanyang pag-aari. Ang layuning pumatay ng mga taong pinatay niya ay ibibigay sa kanya. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Ang layunin ng pagpatay sa dalawang first-year na Fragmentation Realm martial artist na ito ay sapat na para magamit niya sandali. Bago ito, tinansya niya na ang kanyang lakas ay halos kapareho ng kay Luo, ngunit ngayon ay tila mas malakas si Luo kaysa sa kanya. Bagamat maaari lamang niyang gamitin ang pangatlong flash ng 9 flash ng Samsara, sapat na ito para pumatay ng isang first-year na Fragmentation Realm martial artist. Sa pagkakataong ito, lahat ito ay salamat kay Luo. Kaagad, hinayla ni Yezuan ang dalawang bangkay at nilamon ang kanilang universe rings. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Sa wakas, nakapasok siya sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Nang tumunog ang system notification, naramdaman ni Yezuan na tumaas ng ilang beses ang kanyang aura. Sa ngayon, malamang na mapapatay niya ang isang first-year na Fragmentation Realm martial artist ng madali. Hanggat makakalusot ako muli at maabot ang Fragmentation Realm, pagkatapos ay si Luo at ang iba pa ay maaaring agad na makalusot sa Fragmentation Realm. Napaisip si Yezuan habang patuloy niyang ginagamit ang Shadow Steps para mapabilis ang kanyang paglalakbay. Bagamat pareho silang nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, ang bilis ni Yezuan sa lupa ay nalampasan na ni Wei Zhenchen. Kung gumamit siya ng Shadow Steps, ang kanyang bilis ay 3 beses na mas mabilis kaysa kay Wei Zhenchen. Makalipas ang kalahating araw, dumating siya sa Thuluism Society sa gitna ng dalawang Thuluism altars. Ang punong tanggapan ng Thuluism Society ay talagang isang palasyo ng Scorpion. Medyo ikinabigla nito si Yezuan. Sa oras na ito, sumikat na ang araw, kaya hindi nang ahas si Yezuan na lumapit. Nagmamasid siya mula sa malayo gamit ang mata ng pahayag. Ang isang maliit na altar ay naitayo na sa harap ng punong tanggapan ng Thuluism Society. Sa gitna ng maliit na altar na ito ay isang estatwa ng Thuluism God. Mayroong mga martial artist sa ika-8 at ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, at isang first-year na Fragmentation Realm martial artist. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap habang siya ay sumulyap, palihim na nagpaplano sa kanyang isipan. Ang kanyang misyon sa pagkakataong ito ay lipulin ang Thuluism Society, ngunit ang kanyang lakas ay makakapatay lamang ng isang first-year Shattering Realm Protector sa pinakamarami. Kung haharapin niya ang isang elder, napakahirap matukoy ang mananalo sa maikling panahon. At ito ang base camp ng Thuluism Society. Kapag nalantad, sila ay kukob-kuban. Sa makatuwid, kinailangan nilang isaalang-alang ang mahabang pananaw. Minsan kung kontrolado ang mga lalaking Scorpion, ngunit hindi ako nakagawa ng buntot ng alakdan gamit ang aking disguise mask, kaya hindi ako nakalusot sa Thuluism Society. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Dahil hindi niya kayang baguhin ang hitsura niya, humanap na lang siya ng ibang paraan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip, hindi pa rin siya makabuo ng ideya. Oh well, nakalusot na ako sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm pa rin. Diretso lang akong sisingilan. Maliban sa mga matatandang iyon sa ika-2 antas ng Fragmentation Realm,
walang makakapigil sa akin. Agad na ginawa ni Yezuan ang kanyang desisyon. Sa pagkakataong ito, kailangan pa niyang harapin ang mga ito. Kahit na napapalibutan siya, mayroon pa rin siyang shadow steps at eyes of the void. Gayunpaman, ang pinag-iingat niya ay hindi ang mga matatanda sa ikalawang antas ng Fragmentation Realm, kundi ang pinuno ng Thuluism Society. Ngayon lang, ginamit niya ang Eye of Revelation para halos mag-scan. Sa harap na kalahati ng Thuluism Society, mayroon lamang isang matanda at 3 tagapagtanggol. Tungkol naman sa pinuno ng Thuluism Society, hindi niya alam kung nasaan siya. Kaya naman, kinailangan niyang mag-ingat. Patayin. Kaagad, siya ay direktang naging isang sinag ng liwanag at sumugod patungo sa Thuluism Society. Sa daan, maraming mga apostol ng Fulfillment Realm, ngunit sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi man lang niya pinapansin ang mga nasa Fragmentation Realm, kaya bakit siya matatakot sa kanila? Rip, 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 rip. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog. Kahit saan dumaan si Yezuan, may mga bangkay sa lahat ng dako. Walang makahaharang sa kanyang espada, at hindi man lang sila makapag-react sa oras. 1, 2, 5, 10, 50. Sa daan, direktang pinatay ni Yezuan ang 12-dosenang mga apostol ng Thuluism Society. Bukod dito, pumipili siyang pumatay. Ang kanyang mga target ay halos lahat ay nasa ika-9 na antas ng mga apostol ng Fulfillment Realm. Ito ay mas kumikita. Sa isang kisap mata, nasa pasukan na siya ng Thuluism Society. Sa madaling salita, sa harap ng napakalaking palasyong iyon. Sino ang nang-ahas na maging masungit sa aking Thuluism Society? Napansin ng pinakamalapit na Thuluism Society Protector si Yezuan. Pagkatapos sumigaw ng malakas, sumugod siya kay Yezuan. How dare a speck of light compete with the bright moon? Si Yezuan ay nagpakita ng napakadiin na ekspresyon. Ito ay isang pangungusap na natutunan niya mula sa isang Thuluism Society elite. Ngayon, ibinalik niya ito sa Thuluism Society. Paano kung nasa Fragmentation Realm siya? Papatayin niya pa rin siya kahit na nasa Fragmentation Realm siya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Annihilation Beam. Isang gintong apoy na dragon ang sumugod palabas. Galit na sigaw ng tagapagtanggol ng Thuluism Society at buong lakas na sumuntok. Boom! Ang gintong apoy na dragon ay nakakalat, ngunit pagkatapos noon, may 2 pang Annihilation Beam. Sizzle! Ang Annihilation Beam ay bumaril sa lalamunan ng tagapagtanggol ng Thuluism Society. Sa isang kisap mata, ang lalamunan ng tagapagtanggol ng Thuluism Society na ito ay ganap na nawasak, kasama ang kanyang baba. Isang ulo ang bumagsak sa lupa ng ganoon. Patay. Isang tagapagtanggol ng Thuluism Society sa Fragmentation Realm ang direktang pinatay ni Yezuan. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng mga tao sa paligid. Sa buong buhay nila, ito marahil ang unang pagkakataon na nakakita sila ng Fulfillment Realm Cultivator na pumatay ng Fragmentation Realm Cultivator. Magkapit kayo at patayin siya. 2 karagdagang tagapagtanggol ang sumugod mula sa Thuluism Society. Bullying with numbers. I have my own people too. Nanlamig ang mga mata ni Yezuan, at tinawag niya sina Wei Zhenchen at Old Tree. Wei Zhenchen at Old Tree ay maaaring labanan laban sa isang Thuluism Society Protector, at Yezuan ay maaari ring labanan ang isa sa kanila ng mag-isa. Hanggat hindi lalabas ang matanda sa Thuluism Society, ang 2 tagapagtanggol na ito ay papatayin nila sa loob ng 3 segundo. Mamatay. Ang tagapagtanggol ng Thuluism Society na nakaharap kay Yezuan ay galit na umuungal. Ang kanyang scorpion tail ay mabangis na sinaksak, at isang scorpion tail needle ang direktang bumaril kay Yezuan. Laban sa ganitong uri ng pag-atake, hindi man lang nag-abala si Yezuan na gamitin ang Annihilation Beam. Sa halip, madali niya itong naiwasan at saka naglaslas gamit ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, walang kapantay na Flame Dragon Slash. Isa pang Golden Flame Dragon ang sumugod palabas. Ngayong nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, ang Peerless Flame Dragon Slash, ang Divine Ability na paglago, ay tumaas din sa kapangyarihan. Kung ikukumpara sa mga divine na kakayahan ng Fragmentation Realm Frost Ghost Hand at Mountain Shattering Foot, mas kapaki-pakinabang ang Peerless Flame Dragon Slash. Bang!
Ang gintong apoy na dragon na ito ay muling nabugbog, ngunit sa oras na ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kabilang panig at pagkatapos ay mabilis na naging isang gintong daloy ng liwanag at umatake. Ano? Ang unang antas na tagapagtanggol ng Thuism Society ay nagulat. Malinaw na hindi nakita ng kanyang espiritual na kamalayan ang figurang ito ngayon, kaya bakit ito biglang lumitaw ngayon? Ngunit nang lumingon siya, umatake na ang Golden Flash. Mabuti na lang at mabilis siyang nakariyak at naiwasan ang nakamamatay na suntok. Maaaring umiwas ka ng isang beses, ngunit maaari mo bang umiwas sa pangalawang pagkakataon? Bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Yezuan. Eye of Annihilation. RIP. Ang gintong slash ay direktang bumaon sa katawan ng tagapagtanggol ng Thuism Society. Ang sugat ay naging abo at nakakalat sa hangin.